Ngayon, mayroong 200 at isang Ukranyano sa gitnang silangan at sa rehiyon ng Golpo at may 34 pa na handang ipadala. Sila ay mga espesyalistang militar, mga eksperto na alam kung paano tumulong, kung paano ipagtanggol ang sarili laban sa mga drone. Shahed, ang aming mga kupunan ay nasa Emirates na, sa Qatar, sa Saudi Arabia at papunta na sa Kuwait. Nakikipagtulungan kami sa ibang bansa at may umiiral ng kasunduan. Ayaw naming magtagumpay ang teror na ito ng rehimeng Iranian laban sa kanilang mga kapitbahay at ipinadala ko ang mga espesyalistang militar na ito sa kahilingan ng aming mga katuwang, kabilang ang Estados Unidos. Bahagi ito ng kasunduan tungkol sa mga drone na iminungkahi namin sa Estados Unidos kung saan nagtutulungan kami at bukas pa rin. Malinaw na nakikita ng United Kingdom ang mga oportunidad na ito. Matibay ang aming kasunduan at natutuwa akong lumagda kami ngayon ng pahayag kasama ang punong ministro. Lubos ang pasasalamat ko kay Keir. Maganda ang proteksyon ng mga hukbo sa gitnang silangan at Golpo laban sa mga misil, pati ballistic missile ng Iran. Maayos gumagana ang Patriot at THAAD systems kahit mahal, pero laging may paraan ang teroristang rehimen para butasin ang depensa at gawing mas mura ang pagpatay. Matagal nagsimulang gumawa ang Iran ng mga Shahed drone. Mga taon na ang nakalipas, mga drone na pambomba na ngayon matapos ang mga pag-update ay mas delikado pa kaysa sa mga misil. Sa Ukraine, natutunan naming ipagtanggol ang sarili laban dito. 3 taon na ang nakalipas nang makatanggap ang Russia ng Shahed mula sa Iran. Ito ay mga drone na dinisenyo para sirain ang mga target na mamahalin at mahalagang infrastruktura sa murang halaga. Tinuruan ng Iran ang Russia kung paano ito ilunsad at nagbigay ng teknolohiya para gawin ito. Pagkatapos ay pinahusay ito ng Russia. At ngayon, mayroon tayong malinaw na ebidensya na ang mga Iranian Shahed na ginagamit sa rehiyon ay may mga bahagi na galing sa Russia. Kaya ang nangyayari sa paligid ng Iran na yon ay hindi isang malayong digmaan para sa atin dahil sa kooperasyon ng Russia at Iran. At hindi kami naniniwala na may karapatan kaming maging walang pakialam kahit na hiwalay kami sa kanila. Ang pagdurusa o panganib na pinagsasaluhan sa kabila ng malawak na karagatan, gaano man ito kalaki o kaganda, ay hindi hadlang kayang tamaan ng mga ballistic missile at drone ang mga target na libu-libong kilometro ang layo. Ngunit kung magwawagi ang kasamaan, ang pag-usbong ng digmaan ay tatawid sa lahat ng distansya. Sa ibabaw ng mundo, walang karagatan ang makakatulong. Kahit disyerto o bundok pa yan, kaya napakahalaga na tumulong sa pagprotekta ng buhay. Ang mga rehimen ng Rusya at Iran ay pinagubuklod ng parehong damdamin ng pot, kaya't sila ay magkakasangga sa digmaan. At gusto natin na ang mga rehimen na nakabase sa pot ay hindi kailanman magtagumpay sa kahit ano. At gusto rin natin na wala ni isa sa mga rehimeng ito ang magbanta sa Europa o sa ating mga kaalyado. Kaya ba nating mamuhay kasama ng ganitong uri ng rehimen? Sinikap ng Ukraine na makisama ng mapayapa sa Russia, ngunit 2 beses pa rin silang nilusob sa loob ng 10 taon. Ito ang malungkot na naging resulta. Hindi nagkaroon ng kahit 1 taon ng tunay na kapayapaan sa gitnang silangan habang ang ganitong rehimen ay nasa Iran. At tumapasok tayo sa panahon kung saan ang mga ganitong rehimen ay nakakakuha ng mga bagong paraan ng pagpatay, mura at mula sa malalayong distansya gamit ang AI at katulad ng dati. Dahil lang gusto kanilang wasakin at kaya nilang pilitin ang sarili nilang mamamayan na magtrabaho para sa digmaan. Ang isang Iranian Shahed ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $50,000. Para pabagsakin ito, madalas gumamit ang mga kaalyado ng mga misil. Ang ilan ay umaabot pa sa $4 milyong o mga fighter jet na napakamahal din. Alam ng mga Iranian na walang air defense sa mundo ang sapat para mapigilan ang mga drone na ito. Ang dami ng mga drone na ito at tayo ang nagbago niyan. Sa Ukraine, napahinto namin ng isa sa mga drone na ito gamit ang 2 o 3 interceptor. Maliliit na interceptor na ang kabuuang halaga ay mas mababa sa $10,000. Kaya ang aming paraan ay mas matipid kumpara sa kahit anong ginagamit ng aming mga kasosyo ngayon.
Mga mahal kong kaibigan, kailangan nating buin ang seguridad sa paraang ang pag-unlad ng seguridad ay laging nauuna sa pag-unlad ng digmaan. Hindi lang ito tungkol sa isang estado na umaatake. Dapat tayong maging handa sa anumang pag-atake. Kasama na rito ang mga non-state actors, mga kriminal na network, mga grupong terorista, at maging mga nag-iisang umaatake na maaring magkaroon ng access sa mga teknolohiyang ito. Dahil sa paggalat ng mga drone, hindi na kailangan ng bilyong halaga para sa malawakang pag-atake, mas mura na ito ngayon. Sa kasamaang palad, hindi dalang isang mayamang baliw tulad ni Putin ang kayang gumastos para rito. Pero kahit na yon at pati siya, patuloy pa ring tumatanggap ng pera dahil ang mga parusa laban sa kanya ay unti-unting inalis. At siyempre, nagpapasalamat ako na hindi ito ginagawa ng United Kingdom. Maraming salamat. Pareho tayo ng pananaw, malakas na suporta sa Ukraine, mahigpit na parusa sa Russia at magkatuwang na proyektong pangdepensa ang tanging pundasyon ng epektibong diplomasya. Upang tapusin ang digmaang ito, ang mga agresor ay hindi tumitigil sa mga digmaan dahil bigla nilang gusto. Tumitigil sila kapag hindi na nila kayang ipagpatuloy pa. Kaya mahalaga ang presyon. Salamat at naunawaan ito ng Gran Britanya. Salamat. Sa ngayon, meron ako.